Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung possible bang maitulak ni Pi Network or si Pi ang kanyang presyo sa $1. Malaking usapan ito ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency dahil sa mga bagong development ng project at sa kilos ng mga tinatawag nating crypto whales. Pero ang tanong, sapat ba ito para sa isang tunay at matatag na pagtaas ng presyo? O baka naman panandalian lamang ito? Ngayong dumadaan si Pi Network sa decentralization o ang paglipat ng kapangyarihan mula sa isang centralized system patungo sa mga user mismo, marami ang nagtatanong kung ito na nga ba ang simula ng pagtibay ni Pi sa market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang presyo po pala ni Pi Network ngayon, base po rito sa datos ni CoinGecko, ay nasa 0.8575. Umangat po siya ng 11.9%. Ayan, at ang nagdulot daw sa pag-angat ng presyo na ito ni Pi Network ay dahil sa isang malaking whale na bumili ng napakalaking amount ng Picoin. Kaya umangat po siya. Yan, nagdulot sa madaling salita is nagdulot ng buying pressure. Kaya yan, 11.9%. Kaya tuloy-tuloy nga ba ang kanyang pag-angat at magagawa kaya niyang marating ang presyong $1? Kaya, ayan. Ngayon ay simulan po natin sa sa kung ano po ang kasalukuyang galaw ng presyo ni Pi ngayon. Ayan. Sa nakarang linggo ay nagkaroon po itong si Pi ng tinatawag na consolidation kung saan ay bumaba ang kanyang presyo ng halos 35%. Pero nitong nakaraan lang ay bigla po siyang nakabawi at tumaas ng 11.52% sa loob lamang ng isang araw. Sa panahong ito ay naabot niya ang presyong 0.8153. Yan. Kasabay ng biglaang pagtaas ng presyo ay lumobo rin ang market capitalization ni Pi ng 11.70% na ngayon ay nasa $5.89 billion na. Ang kanyang daily trading volume naman or halaga ng mga nabentang Pi tokens ay lumipad na rin ng 77.40%. Lagpas po yan ng $308 million ang kung saan ay ang umikot sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin ay sobrang active po ang galawan ni Pi ngayon. Yan, ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis. Kung titignan po natin ang mga technical indicators, makikita natin na may mga positibong senyales si Pi. Lumampas na po siya sa 9-day simple moving average na nasa 0.7589. Yan, yung 9-day simple moving average natin dito sa chart. Ayan po yung kulay blue na linya dito sa na nakikisabay sa candlestick natin dito sa chart. Ang chart po pala natin dito ay 4-hour chart time frame ng Pi Network USD na trading pair. Mula po ito sa datos ni OKX. At ayan, bukod po rito ay meron din tayong tinatawag na MACD crossover. Yan, sa karaniwang indication ay ang karaniwang indicator po na ito ay nagsasabi po ngayon na bumabalik na ang buying pressure o pagdami ng mga gustong bumili. Yan, pero yung nakikita natin dito ay RSI po yan at hindi po yan MACD. Ayan, wala po tayong hindi po nila naipakita yung MACD indicator natin. Buksan na lamang po ninyo sa inyong chart. At ayan, ang RSI naman, yan, ito na po yung nakikita natin sa ibaba ng ating chart dito, ang RSI indicator or Relative Strength Index. At makikita natin dito na ang kanyang value ay nasa 57.57. Ibig sabihin po nito ay hindi po siya overbought o hindi pa siya masyadong mataas. Or ayan, hindi pa masyadong mataas ang demand to the point na mapanganib na. May puwang pa para tumaas. Ang susunod na malaking hamon ni Pi ay ang resistance po na nakapwesto sa presyong 0.8268. Pero ngayon ay tumagos na po siya sa presyong ito 0.8268. Kasi siya na po ay nasa 0.8575. Pero syempre, kailangan pa rin na maghintay ng confirmation breakout para dyan. Ayan.
Ngayon ay kapag nabasag ito, malaki po ang posibilidad na sumipa siya hanggang 0.9222 at posible pa siyang umabot sa psychological level na $1. Pero kung pag hindi po niya magawang panatilihin ang kanyang momentum at bumaba po siya sa 0.7876, maaari po siyang umatras pabalik sa 9-day moving average at posibleng bumagsak ulit siya sa recent low na 0.6756. Ngayon is ano nga ba ang kakaiba sa social mining ni Pi Network? Isa po sa mga pinagkaiba ni Pi sa ibang crypto ay ang tinatawag niyang social mining. Sa halip na gumamit po ng napakaraming kuryente tulad ng ginagawa ni Bitcoin sa proof of work mining, si Pi ay gumagamit po ng identity validation sa mga user. Sa simpleng salita, ikaw at ang iyong kakilala ang nagbabantay sa integridad ng network. Dahil dito ay umaabot na po sa 50 million users ang sumali sa network. Hindi po ito basta-basta. Ilan sa mga e-commerce platform at NGOs ay nagsisimula ng tumanggap ng Pi bilang pambayad, lalo na sa mga lugar na kulang sa access sa bangko. Ibig sabihin ay may tunay na gamit itong si Pi sa community na nangangailangan po ng alternatibong financial system. Ngayon is may mga centralized meron na nga bang decentralized apps itong si Pi Network? Kasagutan po dyan ay oo, meron na. Unti-unti na pong dumadami ang dApps or decentralized applications sa ecosystem ni Pi. Kabilang dito ang mga marketplaces, microfinancing apps at maging mga blockchain-based games. Kapag nagpatuloy ito, lalaki ang ecosystem ni Pi Network at magiging mas kapakipakinabang para sa mga users. Ngayon is meron bang mga balakid sa pag-akyat ng presyo ni Pi? Bagamat maganda ang potensyal, marami pa rin ang kailangang pagdaanan ni Pi bago tuluyang maging real exchange currency ito. Una po dito ay ang issue ng centralization sa token distribution. Ibig sabihin ay baka masyadong centralized o hawak lang ng iilang tao ang malaking porsyento ng Pi tokens at ito ay isang red flag para sa mga investor. Pangalawa ay ang lumalaking regulatory pressure mula sa mga gobyerno. At pangatlo, ang pinakaimportanteng bahagi ay ang merchant adoption. Hanggat hindi pa siya tanggap ng mas maraming tindahan o negosyo, mananatili lang siya bilang experimental token. At yan, ito na po yung pinakatanong na gusto nating malaman. May chance ba itong si Pi na umabot sa $1 o higit pa? Kung hindi po magbabago ang kasalukuyang sitwasyon, malamang na maglalaro muna sa presyo na 0.80 hanggang 0.90 itong si Pi. Pero kung magtagumpay si Pi Network na gawing active at saka productive ang kanyang 50 million user base at makabuo ng isang functional crypto economy, hindi malayong abutin ni Pi ang presyong $1 or baka umabot pa sa $1.50 sa loob ng 12 hanggang 18 buwan or 12 to 18 months. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na sumusubaybay dito kay Pi, magandang oportunidad ito. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi pa listed si Pi sa mga major exchanges tulad ni Binance o Coinbase. Kaya hindi pa rin ganap ang liquidity at hindi rin natin basta-basta Pero kung ikaw ay bahagi po ng Pi Network at may hawak kang Pi tokens, dapat mo itong bantayan dahil may potensyal na tumaas ang value nito kapag naging successful ang decentralization at adoption efforts nila. Kaya ang tanong ay nagiging useful na ba si Pi sa tunay na mundo? Kapag sinimulan na siyang tanggapin ng mga tindahan, negosyo at mas maraming tao, dito natin masasabi na talagang may halaga itong si Pi. Bilang panghuli, ang masasabi ko po rito ay sa totoo lang ay exciting pa rin itong si Pi Network. Sa dami ng mga crypto projects na nagsusulputan, bihira ang nakakapagbuo ng ganito karaming active users. Pero ang dami po ng user ay hindi sapat. Kailangan itong suportahan ng tunay na adoption, security at tiwala mula po sa mas malawak na community.
Kung ipagpapatuloy po ni Pi ang kanyang direksyon ngayon, lalo na kung magiging matagumpay ang kanyang decentralization efforts, malaki ang tsansa po niyang makapasok sa mainstream crypto market. Pero tandaan natin, tulad ng lahat ng investments, dapat tayo mag-research at saka mag-ingat. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.